Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Orina ng langit, magalaka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating Cura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito, ating ihaalay sa Panginoon lahat ng mga karanasan, anumang sitwasyon mayroon tayo. At sa ating pagdiriwang ngayon, kagaya ng lahat ng ating pagdiriwang ng Eucharistia, tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili upang makinig sa salita ng Diyos at upang tanggapin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa ay kapayapaan, pinupuri at ipinagdaan sa nasulatan, sa dakilang kalawalhatian. Panginoon ang sa langit, ang mapapahal.
sa mga kasalanan ng salita. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Matapos magbagong loob si Saulo, napabilang siya sa mga manampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayon man, marami pa rin ang natakot at nagduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kaming natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdarahok, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang iyahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas.
Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin ngayon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa puon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang taga-pag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salita. Sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good morning, brothers and sisters. Good to see you. Mga kapatid sa ating simbahan at yung ating mga kaparokya na sumusunod sa ating pagdiriwang via online mass. Sa ating parokya, kagaya ng mga simbahan ngayon, napakahalaga ang online mass. Kasi hindi man tayo makarating dito lahat, kahit sa ating tahanan, masusundan po natin ang pagdiriwang. Kaya po, yung ating team sa online, yung social communication, pasalamatan natin. Pwede bang palakpakan natin yung ating mga bata na yan? Marami po silang mga oras para ma-perfect nila yung ating online mass. Mga kapatid, ating napakinggan ang salita ng Diyos sa ating pagdiriwang. At sa umpisa ng ating pagnilay, sana umpisahan natin ng isang realization, isang pag-angkin ng katotohanan na ang ating Diyos ay hindi lamang mapagbigay, siya ay mapagbigay. Basahin lang po natin yung mga kasaysayan, yung mga nangyayari sa lumang tipan. Mamaya sa bagong tipan, maliwanag na ang ating Diyos ay mapagbigay. Pero, hindi lang po siya mapagbigay, kundi siya ay may malasakit. Our God is not just a good provider. Our God is a good shepherd. He is a good farmer. Kaya po, yung ating nasa screen na food for thought, when God gives, He satisfies. God gives not just to provide. Hindi lang po siya provider. Pag-isipan pong natin yan. Tayo po, normal. Usually, mga good provider po tayo. Pag mayroong humihingi sa atin, kadalasan, hindi naman tayo tumatanggi. Kadalasan po nagbibigay po tayo. Tay, nay, pahingi. Magkano? Pahinging 20. Sasabihin ng tatay, nanay, pwede bang 10 muna? Tumatawad pa. Pero, kung medyo meron ka naman, anong gagawin mo? Bibigyan mo kung ano yung hinihingi niya. Humingi ka ng 20, eto, 20 para sa'yo. Anong nangyayari sa atin? Good provider tayo. Hanggat meron tayo, nagbibigay tayo. Ginagaya natin ang ating Panginoon. Gusto nating maging katulad niya. At tama yun. Sikapin natin na sa lahat ng panahon, mayroon tayong maibigay para sa mga lumalapit, nangangailangan sa atin.
Huwag tayong kuripot. Huwag tayong ganon. Kasi pag ganon ka, kuripot, wala kang matatanggap. Pero kapag mapagbigay ka, marami kang matatanggap. Kasi bukas ang palad mo eh. Maging mapalad ka. Marami sa atin ganon. Ganon nga kayo. O, diba, mga kuripot? Ha? Baguhin natin yan. Huwag tayong ganun. Maging ganun tayo. Kasi pag nakaganyan tayo, nakapagbigay ka na, may tatanggapin ka pa. Handa ka. Ganun din ang ating isip. Baka yung isip natin kulubot. Baka yung puso natin kulubot. Walang mangyayari niyan. Kailangan buksan natin. Kasi ang ating Diyos ay mapagbigay. Pero, ang Diyos natin ay hindi lang mapagbigay. Talagang maalaga siya. May malasakit siya. When God gives, God satisfies. Kaya pag nagbigay siya, pinakain niya sangkatutak ng mga tao. Sa ilan lamang, 5 tinapay, 2 isda. Pinakain ba niya? Busog na busog na busog. So when God gives, He does not only provide food, He really multiplies. He satisfies. Yan, medyo kailangan pa nating gagawin yan sa buhay natin. Kasi nga kadalasan, kung anong hinihingi sa atin, kailangan mo ng 20? Ito 20. Alam nga naman, humingi ng 20, bigyan mo ng 50. Napakaswerte naman nun. Subukan nyo nga. Pero pwede nyo gawin yun. Anak, 20 lang. Ito, 50. Naku po, kung ako yun tuwang-tuwa po ako noon. Pero, yun ang ibig sabihin. When God gives, He gives to the satisfaction. Yun po yung ating liturhiya ngayon, brothers and sisters. Narinig po natin ang ating ebanghelyo mula kay San Juan na tayo ay mga sanga. Ang ating puno na tunay ay walang iba kundi si Jesus. Huwag po tayong parang tayo na yung pinakapuno. Paminsan-minsan sa pamilya, ginagawa natin yun kasi ikaw ang head of the family. Pero sa ugnayan natin sa Panginoon, iisa lang ang ating puno. Siya lamang ang Diyos. At lahat po tayo ay mga sanga. Bilang mga sanga, yung iba pinuputol. Kasi hindi namumunga. Dapat bawat sanga mamunga. Sana ganun tayo. Pero nakakalimutan natin na tayo ay sanga na kailangang mamunga. Sinabi sa unang pagbasa, si Pablo, talagang kung saan-saan siya pumupunta. Kung saan-saan siya namamahagi ng bunga ng kanyang ugnayan sa Panginoon. He becomes another Christ after encountering Christ. Ganun pala eh. Kapag si Kristo ay nasa iyo, huwag mong sarilinin. Ipamahagi mo si Kristo sa iba. Upang sa ganun, marami at marami ang makatanggap sa presensya ni Kristo dito sa ating mundo. Kaya hindi po tayo pwedeng huminto basta tanggapin natin si Kristo tapos na. Di po ba lagi naman nating sinasabi, after the Eucharist, you have to become the Eucharist. Pagkatapos ng Eucharistia, paramihin mo ang Eucharistia. Baka mamaya ang Eucharistia hanggang dito lang sa ating upuan, sa simbahan.
Paglabas ng simbahan, wala nang ka-Eucharistia. We have to multiply the presence of Christ. Bakit? Kasi doon tayo namumunga. Doon tayo nagpapakita na si Kristo ating dinadala sa iba. Father, pag hindi ko ba pinamahagi ang salita ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, hindi ba ako Kristiyano? Hindi ba ako totoong Kristiyano? Ikaw ang mananagot niyan. Pero, palagay ko, kulang na kulang talaga. Kasi sabi sa Ebanghelyo ngayon, mangunga kayo ng sagana to the satisfaction. Huwag lang yung pakunti-kunti. Hanggat maaari, mamunga ng siksik, liglig, umaapaw. Kasi sa biyaya, yun po yung ating palaging ini-expect. Umaasa tayo ng siksik, liglig, umaapaw. Mangyari lang pala yun kapag ikaw mismo namamahagi ng ganun din. Siksik, liglig, umaapaw. Mga kapatid, lahat po tayo para mga sanga na kailangang puputulin, lilinisin, upang tayo ay totoong mamunga. Kasi baka meron sa atin, kung mamunga, namunga nga, pero hindi naman tamang bunga. Kung mangga-mangga, kung bayabas. Hindi yung mangga yung kahoy, kapayas naman yung bunga. So, kailangan aayusin pati yung ating bunga. Kasi baka namumunga nga tayo eh. Sobra-sobra pa nga yung bunga natin. Pero i-examine natin yung ating sarili. Ito bang bunga na ito ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba yung bunga na hinahanap ng Diyos sa akin? Dapat tamang bunga. Dapat hindi lang kulang ang bunga, kundi paramihin mo pa ang bunga. Parang ang ating Panginoon, when God gives, He satisfies, He multiplies. Paano po tayo mamunga? Sinabi natin sa ating ebanghelyong narinig, dapat basta't manatili kayo sa akin, kayo ay mamumunga ng marami. So, ang ating requirement, ang ating mission, kumapit tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Hanggat nandyan tayo sa Kanya, hindi tayo mauubusan. Yung pandemic na ito, panawagan sa buong mundo, marami na sa inyo nakakalimot. Tingnan nyo ito. Ngayon, walang mayaman, walang matalino, walang malakas. Pare-pareho. Bakit? Kailangan bumalik tayo sa ating puno. Siya lang po ang pwedeng magbigay sa atin ng lakas. Siya lang ang pwedeng nating magbigay sa atin ng totoong bunga. At para tayo manatili sa Kanya, araw-araw, kailangan mayroon tayong tatlong bagay. Siyempre, una, pananampalataya. Yung ating faith and trust in God. Hanggat nandyan yung ating tiwala, pananampalataya, narinig natin yan sa pangalawang pagbasa. Manatili tayo sa Kanya, may tiwala tayo sa Kanya. Ayan. Yun yung ating pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, dapat yung ating pag-asa. Mayroon nga tayong pananampalataya. May tiwala tayo. Mamaya, dumating yung bagyo, yung pagsubok, yung problema, na hinaan tayo ng loob. Kasi nawawalan tayo ng pag-asa. Yung pag-asa kasi, yun po yung parang
nagmi-maintain sa atin. Kahit mayroong bagyo, may problema. Yung pag-asa na yan, sige, may bukas pa. May bukas pa. Marami sa ating nakakalimutan na parang ngayon lang at ngayon, hindi, may bukas pa. Kung hindi man ngayon, umasa ka. Kasi may bukas eh. Kaya hindi ka maubusan dapat ng panalangin. Kasi kung anong natanggap mo ngayon, be thankful. Kung hindi mo pa natanggap ngayon, be prayerful and hopeful. Kasi mayroon bukas yan. Naku, dumating yung bukas, wala pa rin. Ay, may bukas pa. Kasi yung prayer, waiting time. Gusto natin pag nagdasal, ngayon, nagdasal tayo. Gusto mo, pag uwi mo, nandun na. Wala naman ganun eh. May waiting time talaga in God's time. So, dapat may pananampalataya, mayroon tayong pag-asa, at napaka-importante yung pangatlo, pag-ibig. Kapag ikaw ay natutong umibig at natutong magmahal, sigurado po yan, namumunga ka na ng totoo, siksik, liglig, umaapaw. Ha? Yung pag-ibig, basta pag-ibig na totoo, hindi yung pag-ibig na kunyari lamang, sa salita lang. Hindi. Sabi ni San Juan sa pangalawang pagbasa, yung totoong pag-ibig hindi sa salita. Yung totoong pag-ibig, nakikita. Nandyan sa galaw. Honey, I love you. Mamaya, bugbugin mo naman. Anong klaseng salita? Wala sa kilos. Honey, mahal kita. Iniinsulto mo naman. Sinasaktan mo naman. Naku, huwag ka na lang magsalita. Kung ganun din lang ang kasunod. Hindi. Pag sinabi mong mahal kita, kailangan mula sa puso. Alam nyo, mamayang alas 9, magmimisa ako uli sa isang golden anniversary na wedding. Alam nyo ba yung golden wedding anniversary? Hindi lang po yun 1 taon, 5 taon, 50 taon po yun. Mayroon na ba sa inyo na golden wedding anniversary po dito? Parang nag-uumpisa lang yata kayo mag-asawa eh. No? Pero, pag sinabi nating ganun ang pagdiriwang, naku po, ang pag-ibig na yun, siksik, liglig, umaapaw. When God gives, remember, He satisfies. He does not only provide. Gayahin natin ang ating Panginoon, ang mabuting pastol, at yung totoong puno sa atin bilang mga sanga. Magsitayo ang lahat. Kailangan po ang ating pananampalataya, ipahayag natin sabay-sabay sa harap ng Panginoon. Tayo po lahat, sumasampalataya ako. Ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin ngayon sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana.
Idalangin natin, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway magkaisa ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ialay natin sa sandaling katahimikan ang ating pasasalamat at mga kahilingan. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama, gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa
itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawat ng papuri sa iyo nang walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang apunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis, kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunitahin, sarili ay ihangin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglad sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa lahat patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at madapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay,
si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Isidro, San Nicolas, Santa Monica, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikarangal sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang mga sanga sa tunay na puno na ating Panginoong Hesus, sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na Kanyang itinuro at binigay sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sumit ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawagin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyas lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tiliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag kami pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Narito si Jesus, mga kapatid, ang kordero ng Diyos, ang siyang
nag-iisang tunay na puno para sa ating mga sanga. Mapalad tayong lahat ninyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Shared as one breath, here in our hands, here in this place, Jesus our hope, life from the dead. In the breaking of the bread, may we know the Lord
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming makasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat para sa mga paalala. Ang ating pong mga misa simula araw ng Martes hanggang Sabado ay nananatili sa ika-6 ng gabi. Habang ang mga misa po natin tuwing linggo sa umaga ay alas 6 ng umaga at alas 8 ng umaga. At sa hapon naman ay alas 5 ng hapon at alas 6:30 na po ng gabi. Tungkol naman sa ating schedule, sa umaga walang pagbabago, walang change. Sa hapon, alas 5 yung umpisa at saka alas 6:30 dahil yung curfew naman ay alas 10. Pasensya na kayo, sa hapon medyo binabago-bago natin. Depende po sa mga health protocols natin. Kaya sa hapon, 5 and 6:30. Karagdagang anunsyo po, meron po tayo mamayang panoorin na video ng ating simbahan. Anong araw na ngayon? Siyempre, linggo. Ang petsa ngayon, May 2. Ibig sabihin, umpisa na tayo sa buwan ng Mayo. Kapag buwan ng Mayo, marami po tayong mga alaala. Marami po tayong mga gawain. Kagaya ng buwan ng Mayo, para sa mahal na Birhen, yung banal na rosaryo. Tapos dito sa ating simbahan, magkakaroon din tayo ng mga katesismo para sa mga bata. Para din sa mga ating lahat yung katesismo. Ngayon po, mayroon tayong panoorin na video na ang tawag dyan Dalaw Tahanan. Itong programa na ito ay ayon sa ating anibersaryo, Golden Anniversary. At saka sa kalapit na malapit na yung Paris Fiesta natin, May 16. Kaya itong programa na ito ay mapanood nyo. Gagawin po natin ito sa buong anibersaryo. Pero ang tawag nito Dalaw Tahanan dahil nais natin na ang imahin ng ating patrona ay ating dalhin sa ating pamilya. Maliwanag po sa video kung ano po ang layunin nitong ating Dalaw Tahanan. Kaya sandali po, tingnan natin, pakinggan po natin yung video para kayon din naman mamunga ng video. Ibig sabihin, kung ano yung nakita nyo, pwede nyo ipamahagi po sa iba. Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan.
Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ang ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon. Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021. Kung kailan dinalaw ng mahal na birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ipanalangin natin ang mga biyaya pampamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary. Tayo na't magpalista sa programa. Nauna! Sana po maliwanag yung ating presentasyon sa video ng programang gagawin natin, Dalaw Tahanan. Yung nagsalita po sa umpisa at sa bandang huli, absent kasi si Coco Martin, kaya ako na lang po ang nagsalita. Biro lang po yun. Sana suportahan po natin ang ating programa, Dalaw Tahanan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong pugna. Isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.